Ayun, no? Okay. Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Okay, masyadong maraming kaganapan. Maraming preparation, maraming pinaghahandaan. At saka, madaling salita, maraming nangyari. Okay, so, i-update ko lang kayo sa loft natin. So, nakatapos na rin tayo ng colonoscopy natin. So, salamat sa Diyos at wala namang nakita. So, ulitin uli yun in the next 10 years. And then, what else? Ito, update ko na kayo sa loft natin. Let's go. Alisin natin muna yung cover. Ayan. So, tayo sa loft natin. So far, ito na lang natira sa young bird natin na pinalalaki dito. Ayan. So, ito yung inbred ni D-Bogs. Yung nanalo sa AGN, equal first. Yung tumamasa ng 9,750. So, yan yun. Yung winner binalik sa tatay. Okay? And then dito, magugulat kayo yan, no? Malinis na. So yun, nilabas natin yon kasi gagamitin natin to dito. So, pero kung titingnan nyo, malinis na siya talaga. Yan, everyday nagwa-vacuum tayo kasi nga nagmamolt ng ibang young bird. Buti na lang, konti lang yung natira. So, yan lang, konti lang yung bina-vacuum natin every single day. Okay, bahala na yung loftman natin sa next week. And then dito, since hindi tayo nagpapakawala muna ng ibon, naglagay na lang tayo ng enclosure doon. Inopen natin yung release door doon sa taas. Kasi may release door to sa taas at saka sa ibaba. Okay, so nangyayari, nakapag-viewing sila. And then so far, nung hindi ko naman ginagawa yan, kahit tumanda yung ibon dyan, pawalan ko, hindi talaga nawawala. Ang ikawawala lang nila is pag nadakot sila ng hawk. Okay? So, dati kung tatandaan nyo, may kalapatihan dyan or yung Taiwan cage dyan. Ngayon nandito na. Yan. So, ito ginawa natin. So, bigyan ko kayo ng konting idea. So, dati hindi tayo gumagamit ng bed riser. Ngayon, gumagamit tayo. Yan. Sa isang dahilan na madali linisin yung ilalim. Okay? As usual, gumagamit pa rin tayo ng plastic liner, ayan, para mas madali ring maglinis. Okay? So, ayan, may mga supplies pa tayo dyan na naitabi. Meron pa tayong ilalabas. Okay? And then ito, skeleton lang to para bigyan ko kayo ng idea. And then, makikita nyo, yun lang kahoy nyan. At saka ito, ayan. Pero may dugtungan sa gilid. Ayan, yan yung dugtungan niya sa gilid. Maglalagay pa sana tayo ng dugtungan dito, kaya lang inoobserbahan ko pwede naman. So pwede, simple na lang. Ayan. And then of course, yung tambayan natin na recover na natin. Ayan. So malinis na rin to. So dito lang tayo kumukuha ng mani. Ilalagay doon. Ayan. So pag mag-aabang tayo or may dadalaw sa atin dito, dito natin sila istimahin habang nagba-barbecue tayo. Kung gusto nila ng drinks, meron dyan. Okay? And then dito, ganun pa rin ang kaganapan. Ayan. So, eto, naglagay lang muna tayo nito kasi nga, gawa ng sobrang init. So, kahit papaano, nare-repel niya yung reflection ng, ng sun. So, yung mga nandito, hindi sila apektado masyado ng init. So, yan. Ang kaganapan dito sa loft natin. Finally, nakapaglinis na tayo. Nakapag-spray na rin tayo. Actually, twice na tayo nag-spray sa bakuran. So, kung mapapansin nyo, maliban doon sa mga tinapon nilang patuka at saka balahibo, wala kayong makikita na bagong patay na ipis. Kung may nakita man kayo doon, baka dati na yun. Okay, so hindi lang yun, nag-iwan din tayo ng mga ganito na bait. Ito kasi pinapatay nila yung mga langgam at saka ipis hanggang sa colony nila. Okay, kahit dito
Nakapaglinis na rin tayo dito. Ayan. Ayan, oh. Wala pa rin panibagong mga patay. Wala kang makikita. So, ayan, oh, as usual, naglagay din tayo ng bait dyan. So, talagang total elimination tayo ng mga insekto. Tsaka bago tayo maglinis, we make sure na binabasa natin. So, aware naman tayo sa hantavirus. So, anything can happen. So, dapat mag-iingat tayo. Nagiging airborne siya pag yung tae, ihe, ano ba, naitae dyan sa alikabok at natuyo, nagiging airborne yan. Okay? So, malalanghap nyo, doon kayo magkakasakit. So, make sure kung maglilinis din kayo, lagi kayong naka-gloves. So, kung matouch nyo man, at least meron kayong first layer of protection. Okay? And then, dispose nyo lang properly. So, ito yung kaganapan natin dito. Tapos, kung papansin nyo, nag-clutch ako ng itlog. Malalaman nyo yan why. Ng bagong pairing. May dahilan dyan. So, yan yung ibabalita natin sa mga susunod na video natin. Tapos ito, syempre, ito yung ina-out natin dati. Buti hindi natin na-out kasi magagamit natin to. Dito muna natin ilalagay si Azure pang samantala. Okay? So, ilalagay muna natin siya dyan. Tapos ayan, ito, nilagay muna natin dito. Tapos meron tayong nakitang maliit na lampara kahit papano, umiilaw naman yan ng 12 oras. So, pwede na yan pansamantala. Okay? At saka lahat naman dito may camera. Mayroong mga camera dito na hindi nyo rin nakikita pero lahat yan may camera. Okay? So, tingnan natin kung ano mga magiging kaganapan in the next few weeks. Tapos yung inbred natin na 200. Ayan, yung first na inbred 200 nandyan na. Combination ni 200 and 100 is nandyan na. Yung inbred 300 natin, ayan, may fourth clutch na tayo. So, hindi natin sila pinagyaya. Pero meron na tayong meron ng 4 na napisa. Yun nandito, at saka yun nandito. Ito yung inbred natin na 300. So, priority natin si 300 kasi nga, ang major price ng OLR is nasa 300. Ayan, so ito yung first clutch ng inbred 300 natin. Okay? Yung Jansim na tinatawag natin, in short, for Jansen ni Sim, ni Kuyang Sim. Okay? So, yan yung mga Jansim natin. So, mag-i-infuse tayo ng ibang blood pero selection lang. Tignan natin kung ano may tutulong natin sa blood na yan. Maganda recovery nila. Yung napansin ko sa lahi ni 200 and 300. At first, parang hindi maganda katawan nila, but later on, pag nagmamature sila, gumaganda talaga katawan nila. Compare mo kay Sim32. Si Sim32 is yun nandito. Ito yung winner sa 165 miles. At saka at the same time, siya yung nag-produce ng combine winner last year. So, winner producer, galing siya sa hen na producer. And then yung tatay niya at saka yung tatay ni 200 and 300 na parehas combine winner. So, talagang nasa linyada nila yung winning line. Okay? So, ito yung bloodline na pinasikat ni Ex Machina sa Pilipinas, which is Jansen Relax. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Jansen Relax is original dito yan sa US. Okay? So, member siya ng Mantika Racing Pigeon Club. Pero sumakabilang buhay na siya. Malaki na i-contribute niya sa larangan ng pagkakalapate. Okay? So, napakagaling na fancier. And then, dito, dahil nga nung hindi pa natin nilalagay ito, uminit ng gusto and then iniwan nila yung itlog. I think pati yung anak nila is kinain nila. So nabasa ko pagka merong natetreten sila or parang mapapabayaan lang yung anak nila, they rather kill it. But sa case nila kung minsan kinakain nila. So
Hindi ko alam bakit sila ganyan. Well, anyway, siya nga sila yung nanay at tatay ni Azure. So, kung gusto niyo sila makita up close and personal, ayan. Yan sila. So, kung mapapansin nyo, mas malaki tingnan lagi yung hen kaysa sa cock. Okay? Tsaka matapang talaga yung hen na yan. And then shout out kay Kuya Bogs. Nandun kami last week kung nakita niyo sa vlog natin. So ito is pinagyaya natin. Anak din to ni inbred 300. Okay? Tapos yan, mga apo na ni 300 yan. So hindi naman sikreto na nagpapalabas tayo ng white na Jansin. Okay? So, paano natin gagawin yan? Malalaman niyo yan next year. Okay? So, yung maglalabas ng puti dyan, kikip natin. Iko-cross natin uli sa mga Jansin. At yung lalabas na puti doon, iko-cross naman natin sa Jansin ulit. Okay? So, tingnan natin. Pasintabit, medyo madumi na naman. Nilinis natin yan. So, second day na paglilinis, ganyan nakadumi. Pero kung papansin nyo, yung flooring nila, yung poop tray nila, wala masyado. Kasi nga, konti lang naman sila. Okay, so ito yung anak nga pala ni 77 sa Berta line ni kaibigan natin na si Randolph Gitonzo ng Golden Knights. Okay? So, yan yung mga una nyo mapapansin dito. And then ito sana iniisip ko kung ilalagay ko doon para medyo may cover sana to, pero we'll see in the future kung mas magiging maganda kung doon ko ilalagay. And then si Azure, dahil masyado siyang ano ba tawag dito, dahil sanay siyang lumilipad sa bahay, so ito muna gagamitin natin yung enclosure. Okay, so ngayon, nire-ready natin tong T-box ni Kuya Dobby. Kasi nga, mamaya kukuhanin na niya yung mga ibon niya. Dahil umuwi siya ng Pilipinas, tayo nag-alaga. Okay, ng ibon niya from Pinas. Okay, so, ayan. So far, so good. Pati yung mga, ano na yan, hélice na yan, nalinis natin. Pero, dahil nasa labas, ayan, medyo madumi na naman. Okay, pero pati yung mga sulok-sulok na yan, pinunasan natin lahat yan ng Opticide Max. Okay, in 1 minute, kung ano may nandyan, patay ang lahat ng mikrobyo makukuha dyan. Ganyang katindi ang Opticide Max. Okay, pang disinfect yan. Ito yung wipes. So, pag hinahawakan nyo yan, make sure you guys are wearing gloves. Okay, so ayan, maganda panahon, mainit, pero malamig ang hangin for now. Mamaya iinit na naman. Ang maganda lang dito, umiinit pero lumalamig naman sa hapon. Okay, so pinaprime natin sila for probiotics. So far so good, walang nagkakasakit. Under sa care natin, walang nagkakasakit. So dahil yan sa Boss Jaguar Probiotics and then the way we maintain yung loft natin. Okay? So, shoutout sa lahat ng kaibigan natin sa grupo ng Tambayan. Isa sa pinakamagandang grupo yung nagsusuportahan. Okay? At saka willing sila lahat na mag-share ng bloodlines. So, by doing that, siguro na i-advance namin kung ano man yung gusto namin mangyari. Kasi natetest namin every single year. Okay? So, maganda rito, iba yung pinapriority ng iba sa pinapriority ng isa. Okay? So, ayan. Masyado na tayo maraming nasabi. So, ito, may ultimatum to. Pag hindi to umitlog up to Tuesday, ibabalik na natin sila sa hiwalayan. And then, yung kung sino yung matitira the rest, wala tayong magagawa. Diyan natin sila ilalagay. So, yung hinihintay natin na inbred 300, finally nang itlog ulit. So, good luck sa project natin. Nagagawin in the next few days para dyan sa mga nandyan. Saka kung mapapansin nyo,
halos puno na yan. Actually, puno na sana yan. Pero hinayaan ko muna sa pugad yung iba. So, bakit kaya? Alam nyo na kung bakit tayo nag-iipon ng itlog. Okay, hindi ko na sasabihin in detail, pero alam nyo na mangyayaring kaganapan for next week. Okay. So, shoutout sa inyo, Noel Marciano, si Melbourne Tiglao, yung mga taga-suporta natin. Si Kuya Fernando ng Canada. At yung pamangkin niya na si Amiel Reyes, si AR-17. Napagkalooban ng grupo ng Ibon. Napaka marunong makisama tong bata na to, kaya kinagigiliwan. And then kay Top Gun, good luck. Maganda pinapakita ni Top Gun, very consistent. Kay Kuyang Sim, sa lahat ng tropa natin, kay Marky, Kuya Randy Diaz, grupo ng MRPC, Kuya Robert, tsaka yung kaibigan ni Skyloft na si KCV. Namimiss ka na daw niya. Siyempre yung grupong tambayan, Jay Chulani, Jesse Gutierrez, yung mga araw-araw na dyan nagchichismisan. Si Kuya Bogs, Sports sa Amo, Rodelio Costales, Kuya Noel Spiritu, si Kuyang Paul de la Cruz, si Top Gun, si Skyloft, sino pa ba? Kuyang Sim, lahat na nandyan, si Joey Leo Jau. Okay, nabubulol pa, napakadami na. So hindi ko na kayo isa-isahin. Mel Pasha, kung sino lang ating maalala, at napakadaming pumapasok sa isipan natin. Okay, so napaka-busy natin at naghahabol tayo ng oras. Okay, alam nyo na, ha? Rak-raka na.